Damiana Nido, Belinda Santos, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsilod po tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aanay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, buwan ng aming pinagpagulan at ang pagbunyan ng mga kaloob na iyong bigay. Laspasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsikayo tayo. Ngayon ay pag-iisa sa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Padi Paldas. Sabayan natin ng koro sa pag-awit. Simulan natin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang pagsilang ng ating Panginoon sa tanda ng Kanyang pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, inipon tayo bilang paanib. Bilang paanib ng angka ng Diyos. Kaya tumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lahat, ng lubos. Sinugod na magpapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Namating sa kapag-aanyayang mga makasalanay maging magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga panglihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Isa
tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dinudulutan mo ng kagalakan sa paghihintay namin taon-taon sa aming kaligtasan. Ang iyong buktong na anak na naparito upang magligtas ay amin ngayong tinatanggap ng buong galak. Sa kanyang pagdating upang maghukom, kami naway huwag masindak sa kanyang ihahatol, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibinahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namalaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbong ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawang na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isa sa gawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa atin sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy, sa galak ay mag-awitan. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito.
Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang lipong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo sa gitna ng kanyang kaninningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo, Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David. Sapagat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang maging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. At isinilang niya kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain din niyaon ay may mga pastor na nasa parang nagpupuyat sa pagpapantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayo matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo na kalangitan
na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo at sa una po ang mga. Magandang gabi po sa inyo lahat. Dumating na ang Panginoon, ayan, narakarayong plano. Isang madaling araw, mga alas 4 ng umaga, ang mga tao ay nagmamadaling pumasok sa kanilang trabaho. At unahan, siyempre, sa mga masasakyan. Nagsisiksikan sila sumakay ng jeep. Sa isang jeep, biglang pumasok ang isang mag-asawa. Napitbit ang kanilang baby na parang bagang itong baby na to, alive na alive. Parang fully charged siya. No? Nagpipiglas, nakangiti, gising na gising, na baliktad naman sa mga taong nakasakay sa jeep, na inaantok, nasa bad mood pa, no? Pagod, puyat. Pero nung makita ng mga pasahero, itong bata, nangingipian sila. No? Bugis-gis. At parang gustong makipaglaro. Isa-isa silang kinukuha ang pansin ng bata. So, di ba? Mga stroke natin na napapapansin natin yung bata, no? Kasi nakikitan tayo. Nagkakangiti yung bata. At unti-unti, lahat nagising. Sa kakitan ng bata, sa sigton ng bata, at yung tahimik at inaantok na jeep, ay biglang nabuhayan. Dahil sa isang masigla at masayang mata. Yan po ang epekto ng pagkakatawang tao ni Jesus sa mundo natin. Pumasok siya sa jeep natin na mundo. Lahat tayo pagod, lahat tayo malungkot, lahat tayo naantok, lahat puyat. Pero tumakti siya, buong buhay na buhay, at unti-unti, binuhay niya tayo. Binuhay niya tayo. Bigla tayo nagising, nagkasigla, naging masaya. Sa gitna ng mundong napakadilim at napakadilim. Sabi daw, ang pruweba na ang Diyos ay hindi pa po sumusuko sa mundo, hindi pa siya nadidiscourage sa atin, na kahit na gaano pang kasama ang nangyayari sa mundo natin, no? Ang pruweba na hindi pa nawawalan ng gana ang Diyos sa atin ay patuloy pong may mga batang isinisila. Ewan ko lang kung naniniwala kayo. Kasi, kung alam lang naman ng Diyos na wala rin namang kahantungan ng mundong ito. Pasama ng pasama. At ang buhay dito sa mundo ay marahil wala namang patutunguhan. Bakit pa siya magpapalikha ng mga bata? What for? Kung dadatan lang naman ng mga batang ito ay isang cruel world. No? Di ba? It will just be unfair to them. Pero hindi. Dahil may mga bata pa, at lalo pa nang isinilang pa sa Jesus
sa mundo natin. Ibig sabihin, may pag-asa. May kinabukasan. May kinahinatnan ang mundong ito kahit anong sama pang nangyayari sa mundo, nag-aaway-away, nagkakagira-gira. May pag-asa sa buhay po natin. Itong oras mula ngayon, sa ganap na 2:00 mamaya na madaling araw, sa Roma, ay sisimula na ng Santo Papa ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa Roma, 7:30 ng gabi, pero 2:00 na po sa atin. Dahil advance po tayo ng mga 7 hours. Papanganak po si Jesus, mauna dito sa atin, sa mamaya po si Jesus. Pero, kakaiba po minsan na Santo Papa ng Israel. Bago magsimula ang pagdidiwang ng Kapaskuhan, bubuksan ng Santo Papa ang tinatawag na Porta Santa. Porta Santa yun, the Holy Door. The Holy Doors of St. Peter's Basilica. Sa pagbubukas ng banal na pinto na yan, itong magiging hudyat na mula itong Pasko hanggang sa buong taon ng 2025, hanggang sa January 6, 2026, na kapistahan ng Epiphany. Epiphany, tawag natin noong unang panahon ay 3 Kings, no? Pero ngayon, hindi na. Kasi una, hindi naman sigurado na king sila eh. Mga maro sila eh. Kasi hindi naman tayo sure na 3 sila eh. Pinangalan lang ng silang 3 tao, kaya naging 3. Pero malay mo, 4 sila. Malay mo, 2 sila. Wala mo sinasabi sa Ebanghelyo na 3 sila. So, kaya nga, yan, mula Pasko ng January 6, 2026, ay idaraos ang tinatawag natin Jubilee of Hope. Jubilee of Hope. Ang jubileo ng pag-asa. Ang jubileo taon ng pag-asa. Ano ba itong jubilee na to? Una, ito'y tradisyon ng mga Hudyo. Nanggaling sa mga Hudyo yan natin every 50 years. Every 50 years, they will declare a jubilee year. Yobel, merong isang tawag nila, isang torotot, no? Na nila, no? Hindi po para sa Pino, New Year na, hindi, jubilee year. Every 50 years. At sa 50 years na yan, every 50 years, ano mangyayari? Lahat na may utang, pinapatawad na. Ay, punto naman ko, yung utang ko. Pero maghintay ka na 50 years, ha? Baka pagdating mo, patay ka na. No? Nasa taon ng Jubilee year, lahat na may utang, papatawarin. Ang lahat ng mga bilanggo at mga alipin, palalayain. Palalayain. At ang mga lupain na taon-taon ay tinatamnan ay dapat pagpapahingahin. Huwag muna natin, Panginoon, pahingahin natin ang lupa. Pinapagod natin. Ilang taon na. Kaya ito, ina-adapt natin bilang mga Katoliko. Pero, ang jubileo sa atin ay every 25 years. Dati every 50 years. Pero ngayon, si St. John Paul II, binago niya. Gagawin natin every 25 years. Kasi, kung every 50 years, makaka-experience lang tayo ng isang jubilee year sa buong buhay natin. No?
Kasi average natin, ang sabi ng Biblia, our span is 70 or 80 for those who are strong. No? Kaya yung mga 70 years old na dyan, no? Manda na kayo. Nasa ano na kayo? Yung mga nasa 80 dyan, okay, laki na ng bonus ng Diyos sa inyo. No? Isang lifetime po ay 70. Kaya nga yung mga Israelita, tinarusahan ng Diyos, tinapon sa Assyria for 70 years. Meaning to say, isang henerasyon. Nung umalis, hindi na po nakabalik. Okay na. Ang bumalik, yung bagong henerasyon na. Kaya nga kung 50 years, maliban lang kung mga unang taon mo, pero bata ka pa makaka-experience ka ng dalawa. Pero sa isang lifetime, isa lang. Ay sabi ni St. John Paul II, napaka-wise niya. At least man lang, bawat tao maka-experience ng dalawang Jubilee year. Kaya ginawa niya every 25 years. No? Kaya nga, yung last na Jubilee year po natin ay year 2000. No? Ngayon, 2025. Yung susunod na Jubilee year, 2050. Pero, yung simbahan, pwede siyang magtawag ng extraordinary Jubilee year at ginawa na po ito ni Pope Francis. Natatandaan nyo noong 2015-2016, nagtawag siya ng Jubilee Year of Mercy ng pagpapatawad. Natatandaan nyo ng January ata ito, February 2015, pumunta mismo si Pope Francis dito. At binisita niya ang Tacloban City, katatapos na ng bagyo. Yolanda, sa dami kasi ng bagyo natin, ito na malaman eh. O Yolanda, diba, muntik nga siya hindi nakabalik. At ang pamagat nga ng kanyang pagbisita ay mercy and compassion. Yun po ang tema ng pagbisita niya dito sa atin. No? Tapos, 2015 to 2016, Kapaskuhan hanggang 2016. Yun. Nagkaroon siya ng idea na i-proclaim the Jubilee Year of Mercy. It was a special year set aside for forgiveness, reconciliation, and renewal of the spiritual life. So para sa 2025, pinili po ni Pope Francis na gawin itong Jubilee of Hope. Ang tema naman po ay Hope, pag-asa. Hindi po paasa. No? Pag-asa po. Bakit niya pinili itong tema na ito? Kasi lalong-lalo na mararaos lang po ng pandemya. Dahil sa COVID, marami pa rin tao mga takot. In fact, marami pa rin tayo mga kapatid natin na hanggang ngayon, nagsisimba online. Ano po, Diyos ko niyo, ano ba yan? Takot ba talaga sila o nag-iinarte lang? O nasanay lang kasi mas maganda sa TV na lang. Kasi habang nagsisimba sila, nagluluto sila. Baka excuse lang po yun. Hello. Saan na po tayo pumupunta? Tapos ang simbahan, ayaw pa rin natin puntahan ng face-to-face. No? Yan. Baka dahil sa pandemya, nalugmok tayo sa kawalan ng pag-asa at depresyon. Lalo na sa mga kabataan natin. Diba, lalo na after the pandemic, tuminag yung depression sa mga kabataan natin. At magiging epekto po yan sa mga kabataan po natin pagtanda nila. Gusto rin niya ipahati ng mensahe ito ng mundo, lalong-lalo na ngayong gulong-gulo tayo dahil sa mga gera.
Mga 2 taon na ata ito, nag-gera sa Ukraine. Tapos recently, nakaraang taon, yung Hamas sa Israel. Ngayon, pumaksak ang Syria. Manangyayari yan sa Middle East ngayon. No? At kung saan-saan pang pangyayari ng gera sa mundo at pagpuli ng maraming nangyayaring mga catastrophe tulad ng climate change. Sabi nga ng marami, hindi po, climate crisis na po tayo. Climate crisis na po tayo. Wala po tayong gagawin ngayon tungkol sa pag-iingat ng ating kapaligiran. Wala pong future mga kabataan natin at lalong. Di ba? Bakit bumabahala eh? Kasi lumulubog po tayo eh. Tumataas ang sea level. Dahil nabubunaw na, natutunaw na yung ice cap. Nawawala na yung mga glacier, yung mga yelo. Wala, nagtutunaw na. Kaya naging tubig na. Tumataas po ang sea level po natin. Kaya binabahan na po tayo. Kaya ang galing natin sa Manila Bay, no? Lutakan natin, no? I-reclaim natin. Tinatambakan na natin Manila Bay ng lupa, no? Kaya ano yan? Akala natin makakatulong yan, hindi po makakatulong. Pinayag ni Pope Francis ang jubileum ito sa pamamagitan ng isang bulletin o bull na pinamagatang sa Latin, Spes non confundit. Ang dokumento kasi galing sa Vatican, nilalagay lagi sa Latin. Pero ang ibig sabihin nito, hango sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, it means hope, spes, non-confunded does not disappoint. If we have hope, we will not be disappointed. So, isa ng bulletin, sabi ni Pope Francis, in the heart of each person, hope dwells as the desire and expectation of good things to come. Diba? Tumatanong po kayo ng 2025. Tatampanan ninyo ang inaasahan nyo maging maganda ang bagong taon. Lagi yan nasa puso po natin. Nasa puso po natin. May pag-asa lagi po sa puso natin. Kakaawa ang tao na nawala ang pag-asang ito. You have become inhuman because in the heart of each person there is that desire and expectation of good things to come. That is hope. Despite our not knowing what the future may bring. Kahit hindi natin alam kung ano mangyayari. Mag-eleksyon. 2025. Naasahan natin maging mabuti yung mga tamang liderato mapipili natin. Pero ilang eleksyon na, puro contact naman tayo. Pero hindi ko tayo nawawala ng pag-asa. Ang Pilipino lagi nakamiti. Binagyuman at kung ano pa. Puro pa rin tayo ng pag-asa. Often, we come across people who are discouraged. Punta po tayo sa Europe, kahit sa Amerika, hindi nila tayo maintindihan. Bakit daw tayo mga Pilipino laging nakangiti? Tingnan mo yung mga Europeo, lagi sila nakasimango. Gusto mo rin tanongin sila, bakit naman kayo lagi nakasimango? Yung mga napapalipat dito, mga banyaga, nag-iiba ang kanilang attitude nila sa pakikitungo nila sa atin. Nagbabagong perspektibo nila sa buhay. Dahil sa ating kagalakan, sa ating pag-asa. At anong ugat niyan? No?
Why are they discouraged? And we are not discouraged. Ang ugat niya kasi, may pananampalataya po tayo. Naniniwala po tayo may Diyos. Kung minsan, palpak-palpak yung paniniwala natin, pero para sa atin, meron pa rin Diyos na mabuti, mabait ang Diyos. Hindi tayo pababayaan. Yan po ang purot ugat ng pag-asa po natin. They are discouraged, they're pessimistic, they're cynical about the future. But nothing will bring them happiness. But for all of us, may the Jubilee be an opportunity to be renewed in hope. At dahil sinabi ko nga, ang ugat ng ating pag-asa ay ang paniniwala natin sa Diyos. Kaya nga lagi dapat tayo, let us renew our faith in God. Ibigay tayo ng isang kwento, isang Pasko. Maaari tayong, sa Paskong ito, maaari tayong medyo discouraged. May mga kwento ng discouragement itong Pasko. One time, nung nasa school pa ako, nagpasulat kami sa mga estudyante, ang sulat kayo na storya nyo, ang pinaka-di malilitang Pasko. At pakukontest niya, pipiliin ko yung pinakamagandang kwento. At ito po yung nanalo ng di malilimutang Pasko. Ang aking pinaka-di malilimutang Pasko ay nung ang tatay ko ay di pa umaalis patungo ng ibang bansa. Dahil nung hindi pa siya umaalis, ay tinanong niya kami kung ano ang gusto muna namin gawin bago siya umalis patungo ng ibang bansa. Ang sabi namang naming magkakapatid ay, Pa, hindi na importante kung anong ang aming mga gustong gawin. Basta, hilig lang namin o ang gusto namin ay sana sama-sama tayong kumain sa harap ng lamesa sa Pasko. Dahil kung wala ka, wala din naman kwentang Pasko. Kung wala ka naman sa Pasko, sana wala na ng Pasko. Dahil hindi naman kasi kami masaya kung hindi naman buo ang aming pamilya. Yun po ang winning end. Siguro, baka iban sa atin dito ay nakaka-relate o nakarelate na nun, nangyari na sa inyo yan, no? Pero lalo-lalo na ngayon, na kung saan, baka itong Noche Buena nyo mamaya, hindi na kayo kompleto bilang pamilya. Hindi dahil, siguro dahil sa isang bagay ng pamilya nyo ay nasa abroad na, dahil sa trabaho. O may isang miyembro ng pamilya ay pumanaw na itong taon na ito. At tinitingnan nyo yung upuan kung saan siya dati nakaupo. At nalulungkot ka dahil wala na siya. We often identify Christmas with family. Kaya nga, itong linggo ay Holy Family Sunday. Sana magsimba kayo. Isang parokya, ginawa nila dalhin niyo po ang portrait ng pamilya niyo. Para after ng misa, i-present po natin yung picture ng pamilya niyo. Ako naman, pinagagawa ko, kunin niyo yung picture ng pamilya niyo, ilagay po ninyong background ng inyong gawin. Para yung pamilya niyo kasama sa banal na pamilya sa piling itong Pasko.
na kahit hindi na kayo magkasama ngayon, in spirit, magkasama pa rin kayo. No? Ako, LPE ako eh. No permanent address kasi namatay na nanay ko. Yung tatay ko nasa hospital ngayon, nasa Amerika. Kasama ng kapatid kong babae, na nurse. Yung sa kapatid ko, nasa Canada naman. Canadian naman siya. Yung isang kapatid ko naman, nagtatrabaho sa Semirara. Pero makikita kami. Oh, pasto. Pero watak-watak po kami. At siguro, ganun rin ang story ng pamilya niyo. Pero hindi po dapat ito maging hadlang sa Pasko. No. As we look, yun nga ang problema natin eh. We identify Christmas with family, of being together, of being present to one another during this season. But, we should not get confused. Huwag po natin gano'n pa-ilalim kung may medyo maling pag-iisip. This is not the real meaning of Christmas. Para sa batang yun, grade 6 ata itong sumulat na ito. Para sa kanya, Pasko ay pamilya. Medyo tama, pero hindi ko po. The real and only meaning of Christmas is Christ Himself. Kaya nga nag-intay tayo ng siyang na araw eh. Para maisilang siya. Diba? He is the reason for the season. He is the greatest family member of all. Kaya nga, kahit na magkasama-sama pa tayo ngayong Pasko, pero kung wala si Kristo, hindi Pasko. Nakainan lang kayo. Napigayan lang kayo ng regalo. Pero sa totoo lang, hindi Pasko kasi wala si Kristo sa tahanan nyo. Papasalamat ako sa inyo at nagsimba kayo ngayon. Sana bukas marami pa makapagsimba. Pero marami sa mga kapatid natin, hindi na mag-iisip na magsimba sa Pasko. So, ano yung Pasko nila? And this is what hope is all about. Christian hope is the confidence that God never fails to fulfill His promises and provide a better life for the future. Just as He fulfilled His promise of sending His Son for our salvation, as He promised that He'll always be with us. Tapat ang Diyos. Nung nagkasala ang tao sa simulat sa pool, hindi po niya pinabayaan. Nangako siya, ililigtas niya. Medyo matagal na ang panahon na tumating ang maliligtas. Pero ngayon, nang ipanganak si Jesus, God fulfills His promise. Dahil tapat ang Diyos. Meron bang pinangako ang Diyos sa'yo? Baka hakakakong lang minsan. Pero isa na isip mo, sabi ng Diyos, ganito para sa akin buhay. Later on, ma-realize mo, hindi pala binigay ng Diyos yun sa'yo. Mas higit pa ang binigay niya sa'yo. Kasi ang babaw ng kaligayahan, binigyan ka niya, siksik, hindi kumakapaw ka. Because God is faithful. Pinangako niya, papadala niya maniligtas. Dumating ang maniligtas. As we look at the baby Jesus being born today, this must give us hope. Na hindi po tayo papabayaan ng Diyos. God will not fail us. He will give His promise of salvation. Kung meron pangako ang Diyos, hindi po para maiumaman kayo. Pangako ng Diyos ay kaligtasan. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Sa ating pagninilay sa Ebanghelyo nitong gabi na to, ng Kapaskuhan, nakita natin
na walang matuluyan ang banal na pamilya. Kaya ang anak ng Diyos ay naisilang sa isang sarsaba na puno ng mga hayop. Kung sabi daw, ilan daw yung tupa? Sabi, ba't isa lang? 3 dapat yun eh. Ba't isa lang? Kasi may tupa. No? 3 sila. No? May tupa. No? Ganun pa rin. Di ba? Yung mga tao nung pinanganak si Jesus, hindi sila handa. Sa parokya nyo, may panunuluyan eh. Maganda pong tradisyon po yan eh. Dito, hindi na nila nakalabas, no? Diba, yung panuluyan na gahanap ang pananapangin at tutuluyan. Kung kaya ngayon, naghahanap pa rin ng Panginoon ng tutuluyan, sana this time around at improve na. Ready po ang pamamahay natin. Ready po ang tahanan natin. Ready po ang puso natin na tanggapin ang Panginoon. Upang matanggap ang liwanag sa ating buhay, pagbibigay ng pag-asa sa gitna ng mundong tinitiran po natin na nababalot sa kadiliman. Kaya, ang ganito po ay kumpleto na. God is with us. Naway ganun din. God is with me. Bawat isa sa atin. Kasama ko ang Diyos. And from now on, we can and should say, live Jesus in our hearts. Naway mabuhay ang Panginoon sa ating puso at ito ang magiging ugat ng ating pagkasa. Isa pong mapagpalang Pasko sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa pangailang ganun. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Sa magkain, Nalaot sa naroonan ng mga lumao. Nang may 3 araw na buhay na mabuhi, umakyat sa langit. Narulog sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmula palilito at tuko sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, niiyakap mo, Ama, ang aming pagkatao sa kapangyarihan ni Jesucristo. Kami ngayon dumudulog sa iyong mahabagin na mapagpalang pag-ibig. Ang ating tutugon, Panginoon, manahan ka sa aming pinig. Panginoon, manahan ka sa aming pinig. Patuloy nawang gabayan ng aming Santo Papa Francisco at ni N na aming obispo ang hawa ng Diyos tungo sa kagalakan at kapayapaang hatid ng anak mong si Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pagiging mabuting saksi ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming pinig. Sikapin nawa ng mga naglilingkod sa pamahalaan na magkaisa sa kabila ng magkakaibang pananaw para sa ikauunlad ng bayan at ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming pinig.
Maipaalala nawa ng mga sanggol ng Bethlehem ang kagandahan ng pagkadalisay at payak na pamumuhay laban sa mga makamundong pananaw ng pagkamakasarili at galit. Manalangin tayo. Panginoon, manaanak sa amin. Yakapin mo, O Diyos, sa iyong pagmamahal at awa ang mga kapatid namin sumakapilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manaanak ka sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pansariling pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Puno ng pag-asa, lalo na inilig namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain niyong Pasko ng Pagsila. Sa papapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mo umako sa aming kaabahan, ay siya nawang magparangal sa aming magtampo, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ay inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay kay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ang anak mo ay di na naiiba sa amin at siyang umawi sa lilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan, ang anak mong di naiiba sa iyo at siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingit sa aming mata. Kaya kay sa namang anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin, banal ang pukalat na ng kabanalan kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagsitayin na po ang lahat. Ipapunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay lumikhain, sarili ay inihain, bilang pagkain dinugin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay muli pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ang Tanang Kaparinan.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin lahin-lahin na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Tawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo, pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal din ni Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang buting kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan niyo, anak, na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, patulooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na ang tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo siya mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Kakalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Nung isinilang si Jesus, sabi ng mga anghel, peace on earth and to all people of good will. Nang muling nabuhay si Jesus, nagpakita siya sa mga lahat at ang sabi niya, peace be with you. Kaya ihatid natin ngayon, dulot ng pagsilang at muling pagkabuhay ni Jesus, ang kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa liputan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay lalanin ako. La
Para sa ilang patalastas, available pa rin po ang ating kalendaryo na nagkakahalaga ng 100 piso lamang. Magkakaroon po tayo ng second collection para po ipadagdag sa ating gift giving. Maraming salamat po. Magsilod po tayo dati po isagin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos, kasama si San Juan. Matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagintayat sa iyong kapatid na si San Pedro, upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa namin pasanin ng aming mga krus sa araw-araw, nang walang pag-aalinlangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong pagunlakan sa hiling ng namin kami gabing idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangangal at nangasiwa sa iyong sampayanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagidapatin mo kami makasalo sa pamumuhay na anak mo kadugod-dugod sa iyo bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Bago pong final blessing, ay siguro dapat bigyan natin ng apresiasyon ang mga taong sa likod ng simbahan na to kasi sa lahat ng mga misa natin na 10 araw halos. No? Bukas may misa pa ba rito? Wala na, no? Pero siyempre siyam na araw na simba kami tapos itong bisperas. Ang hirap na hirap yan yung mga may katiwala na simbahan na to. Mga nangangasiwa ng liturhiya, choir, mga servers. Kaya palakpakan naman po natin sila sa ngalan po ng ating kurabara po, pinahihati po sa iyo ang pagpapala po ng Kapaskuhan. No? At ganun din po sa amin, ganun din sa akin, ang aming pagbagi din sa pagpapalang Pasko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo taglayan pag-ibig kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Announcement lang po, wala po munang maalis, talaga po sa mga bata. Magbibigay po ang choir ng candies, pamasko para sa inyo. At meron po tayong sayaw na magaganap. Wala muna po maalis, talaga po sa mga bata.
Sa lahat ng mga bata, magsiupo muna po kayo. Excited na po ba kayo sa candies? Excited na ba? Wala akong marinig. Excited na? Excited na sila. Yung mga candies po na pamimigay po namin ay priority po ay kids.